araw ay nagre-ready na kami ni Rudy Boy para magpulot ng mga kalat sa dagat. Kasama din pala namin si Maxi, ang aming asong Doberman. At habang ang ibang tao ay bising naglalakad dito sa may dalampasigan, kami naman ni Rudy Boy bising nagpupulot ng mga kalat dito sa baybayin. Parami nga ng parami ang aming nakikita ng mga ganito. Ito nga pala yung mga backbone ng mga pusit. Hudyat nga nito, umpisa na ang kanilang season. Kapag nga nakakapulot ako ng mga ganitong tali, tinatabi ko ito at nire-recycle. Dito nga ay nakakita tayo ng isang buong sanga ng Cantaromas. Napapaisip tuloy ako kung saan dito nang gagaling. Baka nga inaano dito galing sa kabilang isla. Kaya nga minabuti ko nahatakin na lang ito at itapon dito sa mga damuhan. Nangangalahati na nga pala ang ating sako. Kadalasan na napupulot namin dito sa may baybayin ay mga plastic, styrofoam at mga goma. Napansin nga namin na hindi na tuluyan sumikat itong araw. At ilang araw na rin na ganito ang panahon. Makulimlim ang kalangitan. Kaya siguro hindi muna pumapalaot ang mga mangingisda at ang kanilang mga bangka ay nandito muna nakapark sa may baybayin. Simula nga nung umulan ng malalakas ang mga nakarang araw, napansin din namin ni Rudy Boy na dumami ang mga basura na nagkalat dito sa may baybayin. Nanggagaling ang mga kalat na to at ang mga basura na to sa mga kanal at sa ilog. Kaya mahalaga ang ginagawang clearing operation ng mga grupo ng kabataan mula sa Jensa dahil naiiwasan nito na ang basura ay mapunta pa sa ating mga karagatan. Nakakatuwa at nakaka-proud nga ang mga grupo ng kabataan na to, kaya suportahan natin sila sa pag-like, pag-follow sa kanilang page. Dito nga ay may tumpok na mga basura kaya pinulot na rin namin ito. May mga tao din kasi na nagmamalasakit at hindi na nagpapa-identify at nilalagay ang mga basura sa isang lugar para pulutin na lang namin. Sa paraan nga na ito, napapadali at napapagaan ang aming mga ginagawang pagpupulot ng kalat dito sa may dagat. Sa lakas nga ng alon noong mga nakaraang araw, natabunan na rin ng buhangin ng mga dagat ang mga damuhang ito. Kaya nagawa na rin namin ni Rudy Boy na mapuntahan at mapulot isa-isa ang mga plastic, styrofoam at iba pang mga basura na nagkalat dito. Para sa inyong kaalaman, masakit nga rin pala ang matusok ng mga damong ito. Kaya nag-iingat din kami ni Rudy Boy dahil kapag natusokan ito ay makate. Very challenging nga na magpulot ng mga basura dito. Kaya sa susunod, nagplaplano kami na magsuot ng bota para kahit papano ay maprotektahan ang aming mga balat. Saka dito ko rin pala tinatapon yung mga Cantaromas dahil wala naman naglalakad dito sa lugar na to. Dito nga ay malapit na mapuno ang laman ng aming sako. At medyo nakakaramdam na rin kami ng pagod at gutom dahil 2 oras na kami nagpupulot. At may naispatan nga si Rudy Boy na tumpok ng basura na nagkalat dito sa may mga damuhan. Gusto pa nga niya itong pulutin, ngunit ang sabi ko sa kanya ay bukas na lang natin ito babalikan dahil puno na ang ating sako. Natutuwa nga ako dito kay Rudy Boy dahil parang masama pa yung loob niya dahil hindi namin napulot. Ang sabi niya balikan daw namin doon bukas. Very proud nga ako dito sa anak ko na to dahil bata pa lang siya, may isip na at magmamahal sa kalikasan. Hinahanda ko na nga pala ang sako na to para talian at hatakin doon sa may labas. Dahil maya maya darating na ang mga garbage collector para ilagay ito doon sa may dump truck. Hanggang dito na lamang ang aming video. Maraming salamat at hanggang sa muli.